Kanina, hindi pinag-usapan mo, binring up mo yung sa TikTok. 'Di ba? Kung anong program, kung anong platform ang ginagamit mo tsaka kung anong algorithm. Bakit mo gusto ko Hindi kasi dun malalaman at least kung ano ang makaka-relate ba tayo na pag-usapan. makaka-relate. Kumbaga, yung guest natin, ibang-ibang generation. Yun kasi first time kaming nagkaroon ng guest na ibang generation. Sabay ganun, ano? Hindi naman. Kasi mas matatanda sa kanya ng konti. Pero, alam mo yun, yung nasa university talaga. Kasi usually, nag-guess namin, wala na sa university, wala na sa school. Clear na yung path nila. Di ba? So, pag halimbawa, ikaw, yung TikTok or ano ba yung pinaka-popular ngayon? Sa'yo? Sa generation na yun? Sa For You page ko po. Feeling sige. ko TikTok. Hindi. TikTok, di ba? Hindi, kung ano yung platform, ano yung nasa for you mo. Yeah, yung mga pinaka-popular po na platforms now, or at least what everyone else uses is Instagram Reels, tsaka Okay. TikTok. Okay, so ano tayo? So, Yeah. Facebook wala na. Facebook wala na. Pakita natin ang mga algorithm. Bakit Bubuksan wala mo ang na yung Facebook, Instagram at Facebook, hindi ba parang isa lang Ngayon yun? na nga, hindi ko din po alam. Ayan ang hindi ko masasagot. Hindi ko po alam. Hindi, feeling ko iba yung market na ng Facebook. Parang pag halimbawa yung as Filipino, tapos nakikita mo yung mga Filipino content. Hindi yung parang, ewan ko, parang yung iba mabababaw na pero nakakatawa. Or yung talagang sobra sa mga pa-sexy din. Ganyan sa mga Facebook. I think yun yung algorithm. Hindi, yung ginagamit yung Facebook ko yun, I think it's more oriented na ngayon sa family. Kasi doon mo na makukonek yung mga pinsan mo. Yun yung ang mga- TikTok ko. Yun yung TikTok Right? ko. So, sa Instagram, usually yun yung iba sa TikTok, mga ganun. So, Facebook, wala nang gumagamit. Sino ba ang gumagamit? Hindi kasi pero parehas pa rin yung reel. Alam mo yun? Like minsan malulunod ka, hindi mo alam kung nasa Facebook ka ba or Instagram. or TikTok. Kasi nga, yung habit ng mga tao na scroll up lang ng scroll up na ganun. Di ba na parang naligaw ka na? So, ang tanong is ganun pa rin ba kalaganap halimbawa sa mga estudyante ngayon na nasa school kayo na parang nafa-find nyo ba yung self nyo na parang like every time halimbawa pagkatapos ng klase bigla kang mag-scroll ganun ba? Para sa akin po, yes. Kaya din po sobrang sama nun kasi super time consuming po nun. Every time I get to take a break, yun po yung una kong ginagawa, which is not good. Don't do that. But yeah. Pero paano na iba? Kasi dati nung nasa post-secondary tayo, di ba? Like, hindi issue ang mga ganyan. Kasi ang mga cellphone namin is hindi kaya yon. Hindi mo ma-scroll. Pero paano na naiba ngayon paano ngayon? Pagdating sa cheating, pagdating sa attention, paano kino-combat or paano nire-regulate or dinidisiplina ng mga institution ang mga estudyante? Ngayon po, sa alam ko, sa high school, I think next year, i-implement po nila yung no cellphone rule. Kasi sobrang sama na po din yung parang culture dito na, di tulad sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas po ko, strict po sila no cellphones. Kung may cellphone kayo, iwan sa locker or sa bag. Pero dito, kahit sa classroom, pwede kang nakaganito, okay lang sa teacher. Hindi, pag-usapan natin yung college o university. Sa Kasi college and university. Since first year po ko, I think students sa university, they're very respectful when it comes to using their phone. Dito. Yeah, kasi or at least yung mga classmates ko, ewan ko lang sa mga ibang programs. Pero since gusto po namin yung mga pinag-aaralan namin, like di tulad sa high school na napipilitan ka lang mag-math and stuff. We all pay attention, like nakababa yung phone namin. Kung kailangan lang magte-text or ang funny nga sa university kasi we have the freedom to leave the class whenever we want. Yes, ganun rin. Yeah, or di nga Kahit sa pumasok high school. kasi first day of school, ang dami kong classmates. Tas ngayon, malapit ng midterms. Ano lang kami, 10 sa classroom, 15. Akala ko mas dumami kasi nga, akalain ko din yun. Pero, ayun, umuunti po kami sa classroom. Pero baka share, ano ba ang tinitake mo?
Professional music po. Okay. Yeah, so more on the arts music Okay. side. Parang naman si Pilbert, hindi mo masyado ka na matanda. Parang ganun naman talaga yung age gap natin na iba na yung teknolohiya yung ano nila. Hindi, pero parehas No, pa rin. Kasi nung ganun tayo sa college. Ako ganun ako sa college. Like talagang... Paano kayo nagkaroon ng iPhone? Paano nagkaroon ng YouTube? Hindi, ang sinasabi ko, Oh. yung na-experience nila sa college is the same way sa workplace kung saan you got, yung iPhone. Ang kinukumpara ko, yung mga experience ganun. ng estudyante, ng kolehiyala dito, Ah. no, sa pagdating sa mga distraction, pagdating sa disiplina, kumpara sa tayo. Kasi, I mean, Nung high school tayo. nung college, college. Ako naman, Oo. hindi sa culture na yan eh. Kasi dito hindi mo ma-enforce sa estudyante. Hindi katulad sa Pilipinas, kaya nilang mandisiplina. Sasabihin nila, Totoo. dito kasi hindi eh. Hindi ganun. Panakot. Oo, sa atin sa high school pa lang, Dito, may hindi mga estudyante na talagang disrespectful. Doon ko una rin nakita na talagang talagang sinasagot ng mga kaklase ko yung teacher. Yung teacher ko namin wala na magawa. Like talagang parang hindi niya alam gagawin niya. Kasi parang may poetry. So parang dinidescribe. Pero, teka, ikaklaruhin ko lang. Kasi sinabi mo nga, kasi sabi mo, gusto nyo yung ginagawa nyo. Kasi very specific yan eh. Diba? Hindi naman Yeah. yun parang generic na parang literature na parang, alam mo yan. Pero, pagdating ba dito sa college or university, kung maski yun ang pinaka-major mo, anong tawag doon? Like, hindi ba meron ka rin namang ibang kailangang kunin na course? Na hindi related sa music na pwedeng maging boring? Yeah, that's true. Meron po akong requirement ngayon na lower liberal, which means like dapat hindi po related sa music na kailangan kong kunin. So, ang kinukuha ko ngayon, critical thinking, which that class, honestly, I don't think super duper important like kunin. Hindi ka nagaganon doon? Hindi ka Yeah. nagsi-cellphone doon? Pero hindi po. Kasi yung class ko po na yun, super di mo kailangan pumasok. Lahat ng mga pinapost niya online. Tapos once a week, kasi the class is divided into 2. 1 hour is for tutorials and then the other one is for lectures. Tapos minsan, ginagawa niya pong online lahat. So, hindi naman kailangan pumunta sa class na yun. Kaya, parang di ko nga nafe-feel na super I have to show up to class tapos I find myself bored kasi parang ganun. Hindi ganun nga ang college dito. Charlie Kirk na tayo ngayon. Hindi. Alam mo ba yun? Charlie Kirk. Hindi. Alam mo ba yun? Kilala niyo ba yun? Yeah. Hindi naman. Walang politics ngayon. So, ikaw, ano yung expectation mo? Bakit music production ba? Or ayan yung kinuha mo? Ano yung hino-hope mo? I hope to be part of the music industry one day. Kasi as a kid growing up, ang dream ko po actually was to be like a singer, pop star. Pero as of now, I just want to expand my knowledge on music production kasi I'm a very beginner when it comes to that. Yung mga alam ko lang talaga garage band, mga ganun. Malaki na yun. Kaya, Logic Pro. yan yung mga tinuturo na nila today. Yun po yung work. Like this morning, I attended the Logic Pro workshop. So, that's why I picked professional music in TMU kasi mas advanced po siya compared to other schools. Other schools po kasi very classical yung pagturo nila. Sa university, mga violin, orchestral. Parang, tas I wanna focus din po on live events, 'di ba? Pag sa mixing board, may performer, pero syempre to make that performance happen, there are people at the back. Nag-offer kami dito ng hands-on. Kailangan namin actually ng live. Oh yeah. Sa totoo, yun yung tinapos ko. Nice live live Sa project. kanya. Pero kami naman, like, talagang tinahak namin yan ng walang experience. Diba? Parang No school. No school. no Pero school. ngayon, I mean, School sa of Fire. panahon Ikaw nga mag-mix. Oo. Ikaw nga mag-mix. Hindi ako pang ako live events eh. Pang live events. Pero sa nakikita mo ngayon sa online, I mean sa internet, no, hindi mo ba naisip na parang etong industriya na to is matter of time lang, is baka ito yung mga unang casualty ng AI?
Yeah, I've thought about that din. I think anything sa arts now is in danger of AI. Kasi ngayon, you can even make a beat with AI. I don't need... Nakagawa ka ng mga kanta para AI lang. Hindi pa too late. Yeah. Hindi, lalo na dito. I mean, either nag-uusap ka, di ba? Or talagang babayaran mo. Dito kasi yung style dito, very liberated, independent. So, ang normal dito na yung mga estudyante is nagtatrabaho. And okay, maaaring hindi issue ang pera kasi kung nagtatrabaho ng 25 hours a week or baka more, part-time, ganyan, kaya mo bayaran. Pero, yun yung mas mapapaisip ka ngayon. Eto ba ang gusto kong, Ano ka ba? Like, Kunin. di ba? Here's an example. Kita mo Pero to. tingnan mo, Here's an example. fear, yeah. Hindi, sinabi ko sa kanya kanina, it's exactly, yun ang tinapos ko din audio, engineering. So, like, kwento ko lang din kasi doon ako nag-umpisa So, of course, nandun na yung music creation, nakilala ko na yung mga tao sa industriya, well, hindi naman lahat. Pero, parang starting point ko na rin yun. Pero, eventually, parang nag-expand na rin ako sa video editing, photography, hanggang napadpad ako dito Yeah. in broadcasting. So, hindi naman yung Hindi malayo. Hindi naman like I think the job is parang endangered AI yung mga ganito. Dati yan. Dati walang AI. No, I'm just saying that it is a starting point. Diba? It is a starting point. So whether kung ano yung route na pupuntahan mo, as long as yun nasa industry ka, I think what's mas maganda sabihin there are alternatives. When you finish your course, there are alternatives where you want to focus on, whether you want to focus on audio or you want to get or expand your knowledge to digital media like video or broadcasting. Mga ganun rin naman ang routes mo dun right? So Ang sa akin lang, parang tama, pero i-manage, kasi reverse tayo, i-manage yung expectation. Halimbawa ako, ang degree ko ay psychology, pero naging artista ako. Hindi. Di ba? Ibig ko sabihin, para sa akin, itatrato ko lang ang post-secondary as a discipline na parang mahumble ka, maging matuto ka na magtrabaho, mag-aral na maski talagang hindi mo gusto pero hindi yun ang magdi-define sa'yo after. Pero hindi ko sinasabi na hindi siya importante. Kasi parang nga sa akin, yung journey na yon na parang, inaral ko yung mga bagay na talagang alam ko naman na, alam mo yun, may mga subject na life skills na natutunan ko. As a psychology, mga ganyan. So, okay. Pero I would say 90% is garbage. No? Like walang kinalaman sa akin. Pero again, yung humility and yung parang grind mo ay magandang character, parang building. Yun lang sa akin. Yung makakatapos ka ng something, yun. Yeah. Maganda yun. Kaya ako naman sa akin, yung critical thinking mo, feeling ko dapat yun ang importante. yun ang importante. Yun ang importante. Yeah. Yun ang importante para sa akin. Like ngayon, lalo sa AI generation, parang yung ChatGPT na lang So parang kailangan mo ng critical thinking para kausapin yung ChatGPT para makapag, labas ng prompt. Yeah. Na maganda. I think That's kapag true. nasa kurso ako ngayon, if I have to go back, and then knowing na meron ng AI capabilities yung mga ganun, I think I would focus more sa business side. Kasi they teach you that as well, di ba? Yeah. They teach you that. Like I think the business side still flourishing. At least meron parang kasi yung skill is natatransform. yung soft skill mo right? na Even though the music creation or the creativity, kumbaga, can easily generated nowadays. Pero I think the business side or there are some Yung events, I yung think, events, ang baka- yung mga ganun, Events. right? Mga Live experiences events, and live events, yung mga live ganun. production, ganyan. So yeah, yung mga, Pero kasi nakakatakot, meron ako nakita sa TikTok na, tapos tinry ko na nakalimutan ko, si Timbaland yata, meron siyang, well-known producer na, alam mo yun, from hip-hop, R&B, lahat. So, meron siyang, ginamit niya yung AI na yon, and holy moly, talagang, na-enhance. hindi enhanced from scratch. oh yeah. Like, meron siyang pinid na parang yung mga kanta na hindi na niya nagamit. I Kasi think yan, parang, gumawa na lang. na parang ni-recreate
At saka talagang nakakatakot na talaga. Like meron ngayon mga free na version na matatry mo. Oh yeah. There's lots of videos of Kahit that. nga yung mga voices ng mga artista, Oo. pwede mong Kuhang-kuha. yakunin. So in terms ng magiging irrelevant na yung mixing, halimbawa, kasi nga, I mean, objectively, kaya ng the same technology na ngayon, merong track. Yung AI, kaya niyang i-isolate yung already bounced na track na stereo, mahihiwalay niya yung vocal track, mahihiwalay niya yung guitar, mahihiwalay niya yung synth 1, synth 2, keys, drums, lahat, snare. Imagine mo yung technology yun. So, kung kaya niyang i-breakdown yun, na yun yung napakahirap, hindi na magiging skill set yung actual nitty-gritty ng pag-mix. Kasi nga, isang ganun mo, is maski anong gawin mo, mas accurate pa. Yeah. Ang tenga ng tao is nafa-fatigue. Ang technology hindi. So parang Pero para sa akin, There okay goes. lang rin na pagdaanan para alam mo. Alam mo yan. Oo. So, importante pa rin nga yung yung grind mo. Let's use this as an example. Why parang kapag artist ka or painter, like, bakit mo papagano yun ng mag-paint? Di ba? You can easily generate that sa computer or Photoshop and like that. It's the Journey that yung experience at saka yung creative side mo rin ba? Right? Like hindi ka magdedepende sa AI. 'Di ba? Na like ma-appreciate mo beat ko to. Diba? Beats ko to, tracks ko to, like yung mga ganito. And I think yun it's like if you're into that beat creations or music creation, it's a way of showing your creativity naman yung mga ganun na hindi parang AI, hindi gawa ng AI yan. So merong value pa rin na doon. I guess. Diba? And I think AI now, like technology now, obviously, it's very advanced and it will be even more advanced in the future. But there are some things that I think AI cannot mimic that a human can. Or I think emotion, I guess. Pero yun ang medyo nabublur. Every month, yung mga advancement is nabublur yung line na sinasabi nila, no, AI cannot create. Yan ang di ba? Ayan ang debate. It can only copy and learn and ganon. Pero, again, kung titingnan mo, 1 year pa lang, ang access natin sa mga chat GPT is a little over a year. Kilala na nga diba? niya ako eh. Pero may mga model na wala tayong access na behind Mas the scenes is talagang Mas ahead. ginagamit para man-target kung sino ang terorista sa hindi. Like nakakatakot. Like yun ang sinasabi kong nabablur. And yung parang walang emotion, ganon, parang baka sa ngayon. Pero similarly, ang mga response natin is base sa mga model na ginawa natin through experience. Na parang I don't know, nakakatakot lang, na nakakatuwa pero mas nakakatakot din. That's true. I think yan ang tanong ngayon sa mga next generation dahil yung AI. Gaano ba yung kalaking threat sa kanila yun, di ba? Ay, I don't know. Or Yeah. halimbawa, di ba may AI na, may ChatGPT na aware na yung tao na tool yan na makakuha ng answer, di ba? So, hindi ba dapat palitan na natin yung model ng education system? I second the motion. Like, Di ba? Kasi andyan na yan eh. Bakit ka pa magme-memorize ng history at yung, pagdating ni Magellan, tapos yung pagkakasunod-sunod, kung, itatanong mo na lang proper sa AI. Pero skills din yun. Hindi, kaya kayo critical, Skills din yun. kaya kayo critical thinking ang feeling ko, I think. pero kailangan. parang yung tinatakel dyan is yung relevance ng halimbawa pharmaceutical or health halimbawa kasi ayoko pero parang education, gusto mong itapel ang education, Mahirap. ang industry, 'di ba, na parang Maraming mawawalan school. Teachers. ito na lang Teachers, trabaho. So sa ngayon, graduate tayo. Halimbawa, ako, honestly, masasabi ko na baka 5% lang talaga ang knowledge na baka alam ko na na-pick up ko sa school. Like knowledge,
na sa totoo lang, yung, I don't know, 20 years na nag-aaral ka, o sa, mga 15 years na education, I think, with proper AI and yung talagang customized na learning, is kayang ituro sa akin ng 1 year. Okay? Like Okay. summarize. Go, lang. go on. Summarize and more effective. Pero, may rebuttal lang. ibig sabihin nun, yung 14 years na yon is hindi efficient na education yun. Na I would rather, I think in the future, yung 14 years na yon, you know what? From 1 year old to 14 years old, dapat ibang education. Dapat similar sa ginagawa ng mga Hapon dati, 'di ba, na parang values. Okay? How about exploring the world? Ang like every year, no, yun yung ini-immerse ka sa iba't ibang culture, tumitira ka doon, pakain ka doon. I would rather have that kasi end of the day, 1 year lang naman pala 1 year naman pala ma-absorb ko rin yung same na knowledge na meron ako Pero ngayon. saan ka? Sa bahay? No, kaya nga kasi hindi libre ang ang education. So, ano yung sinasabi? Yung sinasabi mo na, reform yung school. Saan mo gagawin? Saan mo aralin? Sa bahay ba? So, you say na parang hindi na papasok sa classroom? No. Yeah, O hindi yung traditional. Hindi na traditional class. Pero, I would rather na kung may school, nasasabihin sa akin, I would guarantee you, in 15 years, eto ang kaalaman ng anak mo, which is same nung sa akin, halimbawa. Pero 1 year lang yung kasi yung 14 years doon is ini-explore niya ang buong mundo. Nakiki-immerse siya sa Italy. Next year, nasa Japan siya. culture. Next year, nasa Greece siya. Yun yung ibang klaseng learning yun. Ito ang I don't think. Sa tingin mo ba, pag-graduate mo na, sa tingin mo ba, yung skill set na matututunan mo sa school, like, literally, ma-apply mo 100% sa trabaho mo? No. It's more sa experience. Hindi Yun ba? nga, Kasi parang katulad dito, there's no parang outline or courses that you could take. Kasi mix yung yung trabaho, di ba? What I'm getting at is that yung, like let's say, sabi mo reform. So that means that we can, you can use AI para, mag-aral, doon mo na Not necessarily yung mga AI. ganon, para turuan ka yung mga ganon. But, just think about that, yung social connection, kasi ganyan lang sa workplace eh. Hindi naman yung skill set all the time yung it matters eh. It's how you interact with people. It's how you kaya nga, it's yung physical or emotional yung connections mo sa mga ibang tao. It also matters, and that what teaches you sa college. Pero meron nga, pwede ba na magkaroon ng mas effective na way para makipag-socialize ka? Yun na nga, yung sinasabi, ang pino-point out ko, yung negative, yung sinasabi mo, yes, I agree with you, mas madami kang matututunan kapag yun ang system ang gagawin mo. AI, ganito, ibahin yung format. Pero ang importante, ang sabi ko, ang importante, especially sa school or sa college, is yung bridging, yung connection. Right? Yung experience mo towards other people. Yun nga, na bakit pwede Right? namang magkaroon ka ng better experience with other people na hindi sa traditional education model. Na parang college o high school, papasok ka 9 to 5, ganun-ganun. No, okay, isang positive doon is yung socialization mo sa mga klase mo. Pero, yun nga pwede namang magkaroon ng ibang means ng socialization. Parang yung fallacy dito, narinig mo na yung mga homeschool. Yeah. 'Di ba? So, Yes. ang unang sinasabi diyan ng mga magulang, ay pag homeschool, paano ang social skills? Yan. May mga kilala ako, mas okay pa eh. So, hindi na ako ngayon sold na parang, pag ikaw ay homeschool, ay magiging loner ka. No! So, pero imaginein mo yun na, again, hindi exactly ganung example, I think pero it depends on what age. hindi, yun nga, sa formative years para sa akin na, Pero I think yung sa school din, ang tinuturo dyan is yung mga soft skills nga. Halimbawa, dapat rin talaga yung instructor mo is, alam mo yung dito, ang kulang dito yung parang GMRC sa atin. Kasi, halimbawa, yung being on time, di ba? Yun, tinuturo yun. Tapos yung structure na, may uwian kayo, gano'n. Parang binibreed na as workers. Pero importante yun para sa na nakikinig ka. Kailangan mo makatapos ng assignment. Sumasagot ka, mga na maayos. Sir, yes, ma'am. Kailangan mo makatapos ng test. Kailangan mo i-go through yung stress ng pagkakaroon ng exam. Yeah, may pressure.
na involved. Hindi katulad doon sa kapag sa ano, mas konti yung pressure. Diba? So, May iba naman tayo. Okay. Para sa, kasi nalaman namin na 2 years, 3 years ago, doon kayo nag-move dito. So, as someone na sa edad mo, Yeah. paano ka naka-assimilate? Ano yung mga challenges? Kasi crucial yung age na yan. Nandyan yung barkada ka na sa Pilipinas, may social click ka Tama. na. Tapos bigla ngayon, Hindi. Tsaka ito din yung time na yung pandemic na stuck sila sa bahay. yeah, di ba? Diba? Namulat ka lang, ano ka na, adult ka na. Like, paano yung naging transition mo dito? Actually, the transition from the Philippines to here, mas na-culture shock ako sa sobrang chill dito. Kasi compared sa Pilipinas, ang daming classes, may science, maths, may HE, PE, lahat po yun. Tapos pagdating dito, pipili ka ng 4 courses na parang university ba? Yung high school. Kasi yung high school. yeah. High school. Kasi nag-transfer po ako dito, grade 11. Actually, umulit ako ng grade 11 kasi kinailangan Third year ka na. Yeah, Parang ganun. credits. Yeah, I needed credits. So, ayun. From the Philippines na napakadaming napakadaming like subjects na kailangan. Dito, 4 lang yung mga classes ko. And since nakapasa ako sa arts, those classes were vocals, those classes were drama, Na parang hobby lang. sobra. Laro lang. Tapos they put so much importance to it, and dahil siguro kasi art school po to sa Wexford, ayun, sobrang chill po ng experience ko in terms of subjects, pero making friends was also very good kasi super diverse ng School nyo. school sa Scarborough. So, meron din po akong na-meet ng mga Filipino. Tapos, meron din po. Tapos, super welcoming naman po sila, yung mga teachers. Nalaman po nila na, ako, like, straight from the Philippines, fresh from the Philippines. At that point, 2 months pa lang kami galing sa Pilipinas. So, super welcoming nila. Good. Tayo, ganun ba? Ano ba ang experience natin? No, Hindi? Like, paano tayo na-culture ka? Ano ba? 90s pa kami. Oh. 90s Hindi kasi tayo Kumpara naman, mo nga, kumpara iba. mo. Bakit iba? Parehong dumating tayo, ganun din, mga ganung high school. Hindi, depende sa area. Marunong ka na mag-English, di ba? yeah, doon coming pa from lang. the Philippines. Oh, yeah. doon pa lang. Okay. Kasi Doon pa lang, iba na. Ilocos, galing Ilocos eh. ako, so... Hindi, ikaw, Joe. O so, ikaw, ayun ang handicap mo. Hindi ka marunong. Obviously, language barriers Language. also. Umpisa, right? Hindi ako maka-interact sa mga ibang lahi kahit Pilipino. Oo. Right? Unti-unti, it took a while. Parang mayroon kasi akong, hindi kasi ako, parang introvert ako eh. Introvert ako eh. Hindi ako social eh. So, just yung close friends ko lang, like, and then sa high school, iba naman ang experience namin doon kasi we were seen as fobs. Okay. Diba? And all that, yung mga bacon, yung mga ganon, and then Alam mo ba yun? Yung mga bacon? Alam Iba mo? talaga. Di pa. Ang bacon Right. dito is yung mga Pilipino na dito pinanganak o lumaki na hindi na mga nagtatagalog. So dati, yeah. nung generation namin, yan yung parang discrimination. Yung Yeah. pre-Manny Pacquiao. Dito wala nang discrimination. Kasi- Kayo wala kang Kasi discrimination. mas majority Dito, na noon, ang fobs ngayon eh. Yeah. Mas Ang marami fob pa. dati parang derogatory. Pero, yun yung tawag sa amin eh. Parang hindi naman, parang wala, ganun lang. Fobs po yung nagtatagalog. Yung mga Yung mga fresh galing sa Fresh. Pilar. So usually nagtatagalog. Fresh Fresh the off the boats. Okay. Yun ang tawag sa amin. So nagkaroon ng division dati. Divide. Ang mga dito. Na, Kung ba ngayon parang wala malaki na yung yata. division. Kung baguhan ka, mababa ang tingin nila sa'yo. Parang ganon. So ikaw, Joe, ikaw ba? Hindi, sa akin naman, yung high school ko, mas madali ako nakatransition kasi puro Pilipino yung mga kaklase ko. So, like doon na ako nakiklik yung mga Filipino. Tsaka yung yung school namin, diverse. Maraming itim, maraming iba't ibang lahi. Espanyol. Oo. So, kaya mas okay yung kasi nangangausap yung mga yun eh. 'Di ba? Ang una ko ang kaibigan na ibang lahi, Iraqi.
Oo, sila yung parang kumakausap kasi pare-parehas kayo na parang kakadating lang dito. Pero yun nga yung division lang mas nakakausap ko pa sila kaysa sa mga Pilipino na lumaki dito. Kasi nga yung tingin ng mga Pinoy dati sa mga fabs para Lesser. iba. Kasi Iba, dati, iba. malaking asset talaga ba ang English? And obviously, maski lumaki sa Pilipinas, 'di ba na talagang English is Parang, asset talaga yan. Yeah. Kumbaga kami, maski anong pasikot-sikutin, may accent kami. So kaya yun parang may internalized na parang racism, parang meron talaga Yung agad tayo yung damit na mo pa. Yung damit. Dati kasi walang mga social media. Dami mo pa. Yung mga dala naming winter jacket Oo. galing Sa sa Pilipinas. like ang pangit ng fit. At saka hindi fashionable. Hindi, wala kang fashion sense Oo, noon. Yung oo. gano'n kapag baguhan. Wala kang fashion sense noon talaga. yung mga, ano po yung inspiration niyo sa fashion? Yung gupit Wala. mo, men eh. Wala Ginaga- talagang trial by fire. Alright. So talagang too late na label ka na. Kasi nga ako halimbawa, ang hairstyle ko noon, Kimpi. Yun ang uso sa Pilipinas. Pero uso yung ngayon dito ngayon. Pero dati, yung shirt ko galing sa Green Hills, yung mga FUBU. Imagine, yun ang suot ko dito. So parang, ano to? Like, ano to, di ba? Pero, na-label ka na. Okay, matututo ka. So, gagayahin mo yung forma nung iba. Pero mas matagal. Na-trauma ka na. Na-discriminate ka na. Versus ngayon, checkin mo lang, YouTube, ganun pala ang formahan. Ang uso ngayon. Ganun pala ang Yeah. uso. Babae o lalaki. So, yun, yun is unang layer sa amin ng discrimination at parang Judgment upon First day appearance. sa school mo, kapag sa high school ka, first day sa school, hanapin mo yung mga bagong tao, yung mga baguhan. Bagong Pilipino. Hindi mo malalaman, pero titignan mo yung mga damit nila, alam mo kung baguhan sila o hindi. Titignan ko, yung buhok nun, baguhan. Ganun yun eh. Di ba? Which is ganun nga. Yung mga medyo maporma, pogi, maganda ng Pilipino, hindi. Yun, Hindi mo makakausap. napanganak yung mga yun, hindi mo makakausap. Hindi ko mo. Which is, ganun na nangyari sa akin Diba? kasi may marami kong kasabay na hanggang ngayon kaibigan ko. So, yun, doon na ako sumama. And, yung school namin kasi, talagang, High school kaya ako, elementary eh. high Ghetto. school. Elementary ako dito eh. So, wow. yeah. So, ngayon naman, so parang na-fast track ka nga kasi, okay, nakapag-adjust ka. Okay, so yung iba siniswerte, mas fortunate, yung iba mas hindi ganun ka-fortunate, no? Depende kung saan sila napadpad. Tapos, paano naman yung journey mo nga na bigla kang naging adult? Bigla kang binigyan ng total freedom. Kasi pag Sa college, 18 ka, 'di ba? Tapos high school ka, hindi mo na kailangan mag-sign out. Baka mo alam. Yeah. Bahala ka na, mas hindi ka Ganun na pa rin pumasok. ba ngayon? Na pag 18 ka, hindi ka na, wala na masyadong pakialam sa yung school? Like legally, Yeah. hindi mo na kailangan. Yeah, parang ganun. Tapos, parang may paper yata na sinasign. Kunyari, nasa school ka pa ng 18 ka. Pwede ka mag-sign ng paper na parang yung mga parents, di na kailangan mag-sign ng mga, kahit anong form. Kunyari, may field trip, ikaw na yung magsasign. So, for me, yung shift from being like a high school student to an adult, I'm still trying to navigate it a bit kasi Adulting. Yeah, adulting kasi di po ako sanay na super independent ako kasi I still live with my family, I still live with my parents, and I still spend time with them. And comparing myself to my other classmates who live by themselves sa mga dorms nila sa school, I think I'm still I think I'm still very like dependent kind of It's in not, a way. it's not, hindi ano yan. I think sa akin nga yan, like, if you have an option, I think stay there. Stay Which- there. yeah, I mean, mother, stay there. Yeah. Bantayan mo. Which I was Bantayan mo gonna- sila. Yeah, kasi which I was gonna get to that I'm still very grateful for kasi I know most of my friends now who are independent, who commute very far like by themselves, like I feel like they're very I don't know how to say, parang isolated, and I'm grateful na I moved here with my family. I know people din na galing sa mga ibang countries na international ano sila. Student, tas walang Yeah, tas pamilya. wala silang pamilya, and I'm glad to be with my family, be with my sister, even with my dog, like galing din Pilipinas, like Galing Pilipinas. Yeah. I have my family to fall back on. So I think
they're part of my journey on being independent. Ngayon po, part of being independent is knowing how to get from one place to another. I don't know how to drive. So I'm learning how to commute. And na-navigate ko na po yata yung TTC, lahat ng mga line 2, line 1. There. Yeah, Yun po. madali naman eh. Kasi Fairness, kahit high school pa lang, I think malalaman mo na yung TTC dito. Yeah, mga bus. And ang kagandahan din is yung nagkaroon ka ng, like, nandito ka high school pa lang. Which is ako, yung experience namin is yung mga kaibigan ko hanggang ngayon is yung mga nakilala ko nung high school. So, nakapag-form ka ba ng mga barkada nung high school na hanggang ngayon? Opo. Ganun. I was in high school sa Canada 2 years. Grade 11 and grade 12. So, may mga friends po ako. Tapos which is good kasi I got to experience senior year sa Canada, which ewan ko if Yung it's prom different. ba? Yeah, yung sasabihin ko. Mga prom, senior sunrise, mga ganon. Mga experiences na ganon that brings you close. Grad night ba yun? Yeah, mga Grad night ayun, sa Wonderland? Yeah, hindi po kami Hindi ka hindi po sumama. ganun yung budget ng school ko. Like, May alam mo yung grad night ng Wonderland? hindi Yung lahat. Sa Wonderland kami yung parang yung Masaya. overnight. sa Wonderland. Hindi mo alam yun? Wala. Overnight. Tapos nando kayo like bukas pupunta kayo doon ng mga 7 p.m. Tapos ang alis nyo na mga 7 a.m. Oh, wow. Ang daming school. Tsaka mga fresh, mga college din. Hindi kayo nag-grad night? Baka iba mundo ko dati. Hindi ako tumapos dun sa JC. Hindi ko- Fundraising lang na ko eh. Yung mga fundraising na. In trouble pa ako sa fundraising na yun eh. So, Ngayon, ano naman ang namimiss mo sa sa Pilipinas? Ay, yung first answer ko, food, tsaka friends. Food? Yeah, food and friends and family. Okay. So, Yeah. nasa GTA ka sa Toronto. Paano mo namimiss pa rin ang food? Oh, that's true. Kasi may mga specific restaurants na street food. tapos di po nila namimimik dito. Or at least di ko pa yata natatry. Alin ang namimiss mong putahe? May Jollibee na dito. May That's McDo true. dito. Ano? Merong goto tendon sa Pares. Wait. Oh, pares. Wala yun. Pares? Yeah, Oh, beef nandun patty. mo ng pares. Tapos, Diwata. ano po, sa Tagaytay, meron pong balay dako. Yun po yung palagi ko. Ano yun? Hindi ko pa narinig. Ano po? Bulalo ba yan? Yung bulalo? Yeah, bulalo. Meron. Parang napuntahan ko nga Antonio yata. ata ang pangalan nun. Antonio. Dito po. Hindi, doon sa Tagaytay. Yeah, Antonius din, also. Hindi ba may bulalo naman dito? Yeah, baka hindi ko pa po Okay. natatry. May bulalo ba dito? Baka meron. Hindi ba? Pero hindi Noodles, naman kasing bulalo. Bagay. Yeah. kasing legit sa Pinas. Oo. Pero kumbaga, na-embrace mo na ang Canada. Apo. Okay, good. Yeah. At first, before moving, if anything. Actually, I think tayo din, meron tayong yung layer na parang, kasi tayo, walang technology, no? Wala yung aid na gano'n. Pero soon after, I think, na-embrace natin eh. Mabilis. Ngayon lang natin medyo natapaisip na bumalik na eh. Parang ganun yung ganun Rotate. Hindi yung dahil adult na Hindi, tayo. adult na. Hindi, man. Especially, I think depende rin kasi sa edad. I mean, Yun nga. high school siya numatay. Ako, elementary, man. Lang kaibigan, man. Nakatira kami sa basement, ang Pero pag lamig. elementary ka, bakit Wala kailangan nga, mo ng kaibigan? Ay, hindi. Pwede ka maglaro mag-isa ng mga tau-tauhan. Hindi, yung time mo na pwede ka nang kaibigan na yung mga, pwede ka na sumama, pumunta, mag-sleepover, yung mga ganun. Ganun yung mga gawa ng mga kaibigan ko noon eh. Hindi ako ganun eh. Pero ayun nga, hindi Right? ako maski pwede, hindi ako nagganon eh. Mahirap. Mahirap. Pag sleepover ka sa Pero naranasan din namin no unang dating kami dito. Kumbaga nasa isang room lang kami. Parang 5 kami, pamilya. Nauna lang yung tatay ko ng few months para lang ma-set-upan kami. Tapos yun, ang nakuha niya, isang room lang. Tapos so, kasi maliit yun yung landlord namin or yung ka-roommate namin. Pabili na rin sila ng bahay. Gusto nila kaming isama. Kaya ako napunta din sa Jane and Finch yung kasi doon sila nakakuha ng bahay. Tapos yung basement agad dito lang, ang baba ng basement. Parang crawl space tawag doon, hindi basement. crawl space. So doon parang sinama din kami doon na tumira kasi nga since kasama natin sila. Tapos
Tapos yun, talagang nahirapan kami kasi talagang gaganon ka eh. Oh. And yun, after nun, lumipat na kami. Doon na kami nag-decide na lumipat. Pero wala, nakakatawa kasi sila kasya kasi late lang lalo. Ngayong syempre, Legal ba yan? Ha? Hindi ka. Pero mga Pilipino mo paraan yan. Parang, Tsaka ang dami namin dati. Ang dami namin sa bahay na yun. 8 yata. Pero isang bedroom lang. O hindi, 2 bedroom bale. Tapos maliit pa yung bedroom namin. Tapos ngayon, ini-scrutinize mo yung mga sa Brampton. Ganon din pala Ibang kayo klase dati. naman, 21 naman yun sa Brampton. Hindi, pero nasanay naman kami kasi maliit rin yung apartment namin dun sa Paco, sa Manila. Ngayon, tatanong ko lang, ngayon na sabay-sabay kayo dito, no, na yung family mo, ano yung parang hindi mo warning, ano yung parang parang hindi fear, paano ba sabihin yun? Ano yung parang something na nagiging careful kayo or parang laging pinapaalalahanan nyo yung bawat isa na habang sabay-sabay nyong ninanavigate to sa iba't iba yung path, like Yeah. mother mo iba ang path, iba papa mo iba ang challenges, kapatid mo, ano yung parang something na pinag-iingatan nyo, ano ba, like para sa kasi hindi ko alam dati sa amin, mag-iingat ka na huwag ka magtrabaho ng sobra kasi baka hindi ka makatapos, I don't know, like may kanya-kanyang parang mag-ingat ka baka mapabarkada ka sa mga ano ba, naiba na ba o ganun pa rin? Parang dahil payo. Parang, dahil ba galing kaming Pilipinas, like yung mga bad influences or mga culture mga dito trap. na Pwedeng ganun. I guess Pareho pa rin ba? I think pareho naman. Like, don't make friends with the wrong people kasi syempre, whoever you surround yourself with, magiging ganun ka din. At syempre, me and my sister, we're both in our teenage years and dito, marami din mga lalo na nasa art schools ako, there are a lot of like traps Baliw. or influences na Chill, right? yeah, like influences dito na parang Iwasan mo ba Yeah. really soon? mga ganun ba na Umiwas ka sa karaoke bar. karaoke ba? Karaoke bar. Oh, parang ganun ba? Like, ayun. Hindi, naiintindihan ko nga kasi, di ba, para may pamilya ka na rin ngayon. So, wala na iba na yung trajectory kasi ng namin eh. Kasi halimbawa dati, ang pagdating sa trabaho, parang karamihan ng mga, ngayon ba mas open na ba sila na, sige, bahala ka magtrabaho. Kasi yung dati, di ba, sinasabi, pag nakatikim na ng pera, kasi dito high school, pwede ka na magtrabaho. Pwede, hindi, actually, technically, hindi mo na kailangan mag-college, di ba? And pwede kang kumita, full-time, ganyan. Parang napapabayaan na yung Ikaw, pinagbawalan ka magtrabaho nun? Hindi naman, pero iba yung sitwasyon ko dati kasi iniwang kami. So, anong nangyari? Trabaho ko ng trabaho, nag-suffer yung school ko. Bahagya na akong pumasa, bahagya na akong nakapag-university, mga ganyan. So, Buti ko may choice ka. bakit? Ikaw, pinagtrabaho ka? Trabaho ka lang. Wala kang ginagawa. Kami, lahat kami nagtrabaho din. Like, nung pagdating ko pa lang, 14, nagtrabaho na ako. And okay lang sa parents ko kasi nga lahat nagtatrabaho. And yun, kasi may ibang pamilya na parang focus ka muna sa aral. Yeah. So, Saan ba kayo? Sa inyo? Anong sistema nyo ba? Para sa family po namin, I think my parents were supportive po sa pagva-volunteer ko. Throughout the summer po kasi, I think this is like my first full summer dito sa Toronto. So what I've been doing was parang volunteer type of work. Tapos mga festivals ganon. sa Marquee, UFS ka ba? Yeah. Paano kung kasi ngayon, parang mas imperative ngayon na, mag-double job ang mga tao, ang household. So, wala namang ganung pressure ba? Or Wala naman po. I'm very lucky and grateful po kasi yung pamilya ko po. Di po nila pinipilit na magtrabaho kami ng kapatid ko. Syempre, in the future, syempre magtatrabaho po kami. Pero hindi mo naiisip na parang maski, okay, fortunate ka, pero
may freedom ka rin na magtrabaho. Magtrabaho. Kasi ay natatanda ko nung dito normal na ang high school may part-time job. Yeah, I want to work. Kaso, yung work permit ko po ngayon is not... Iba. Iba po. Ah. Pwede na po ako magtrabaho ngayon, pero I don't actually have the work permit too. Kasi kailangan ko po, parang i-renew. Yeah, in order to get it. Kasi since university na po ako, I can work na. Oo nga. Yun nga. Oh, Yeah. okay. So, Hindi dito naman kahit high school. Pero once I get that, I will start work. Okay. My plan po nga is to work sa theater. Gusto ko po sa theater or sa parang movie house or just something Oh, like wow. related to... Ako nagtrabaho ko sa Filipino sa Cineplex. Saan talaga? Nag-ano First ako job? ng hindi first job pero some like third job, fourth job. Ang dami ko trabaho dati na madumi kasi yung alam mo sa Cineplex ano diyan nag-rotate kayo. So minsan doon ka sa harap pag minalas-malas ka, lagi kang minamalas-malas pag bago ka. Doon ka ikaw yung tatanggalin mo yung mga popcorn diyan machine. Yeah. Ay, grabe yung grease niya. Grabe yung oil niyan. Butter, di ba? At saka yung paglilinis nung sa mismong cinema. Kasi Oo. pagkabukas ng lights, biglang daming popcorn sa... Yun, madali pa yun. nakakalat. Yun, parang sa Madali pa level dati, yun yung parang doon na lang Yun tayo. na. Trabaho na ba kayo sa fast food? Yeah, Ayun. yung Parang Nagtrabaho na kayo sa fast food? grease trap. McDonald's. grease, ganun. Yeah, Oh, ganun. man. So, Man, KFC. Yeah. Okay, rep. McDonald's 4 years. Yeah. ganun. Yeah, I guess. Pero tagal ko actually ako yung nagtrabaho na ako high school pa lang, mga 15 part-time. Kasi yung marami kasi yung kaibigan na same kami ng trabaho. Like lagi ako nagdadala ng mga kaibigan sa ganun. Tapos KFC, nagtrabaho ako hanggang college. Full-time ako. Kaya ako nabayaran ko yung college ng pero wala naman. Ewan ko, nagamit ko rin naman yung college ko. Pero ibang iba na yung tinahak kong Business. landas. Showbiz. So ito pala, ano ba yung wini-wish mo ngayon na, di ba parang sumasali ka ba sa mga pageant, sa mga singing contest, mga ganun? Hindi po. Hindi. Last year po, yung mga festivals po nakapag-volunteer. Yung pageant po yata yung parang fashion show ba? Fashion show. Yeah, fashion show lang po yun. So pero ayaw mo yung mga ganung, parang hindi mo ba wini-wish na kumanta sa mga festival dito, sa mga Honestly, dati, concert? yeah, actually, if I ever get the opportunity po, I would. Pero yung focus ko po ngayon and what I see myself doing in the future is more on the production side. Nice. Yeah. Kaya gusto ko yun po yung inaaral ko so I can do better. Naghanap ng kusina ng DJ. Di ba? Yeah. So ikaw, mga advice na parang halimbawa, Dumaan kami doon. Dumaan kami doon. Di ba? Hindi. Pinagdaanan namin kasi like yung tinahak din namin nung tumahak na kami. Sinimulaman namin sa mga parang nagkaroon kami ng record label hanggang sa gumagawa kami Pinabango mo naman masyado. Parang record label. Hindi, nagre-record siya ng mga kanta ng mga banda dito. Well, music production. Yeah. Pero walang aral. Nice, Tapos, nice. hanggang sa nag-events kami ng mga local artists sa mga iba't ibang mga venue dito. Hanggang sa nakapagdala na rin kami ng mga artista. Hanggang sa, nandito na kami, nag-TV. Tapos ngayon, nasa pelikula na kami. Nice. So, yun na yung mga pinoproduce namin ngayon. And, ikaw mauna, Philbert, para sa, halimbawa, fresh na college, tapos, ito yung inaaral. Anong Payo. path sa tingin mo ang kailangan alamin? Or I think anything na hands-on, I think sabi mo nga, like, pagdating sa mga event, kasi yan ang hindi ka basta-basta mapapaltan, di ba? Yung technology behind that is mag-evolve, matatransform, pero maski anong mong gawin, kailangan mo ng stage manager, kailangan mo ng director, kailangan mo ng mga mag-ooperate ng, debatable, yung mga pagdating sa mga lighting, mga ganyan, kasi AI, napoprogram na lahat yan, pagdating sa, pero, yun, mahirap i-predict, pero, I guess cliche pero regardless kung yan ang kurso mo o hindi, follow your heart. Lagi mong hanapan na laging like mag-spend talaga ng time doing that. Again, whether yan ang kasi tayo hindi naman natin program yon pero
hindi tayo nagkulang na i-try gawin yon outside sa kung ano man yung day job mo, outside sa kung ano man yung course mo. Kasi hindi tayo huminto 'di ba? So yun. Bonus pa yan. Yan ang ano mo, yan ang Course mo. Yeah. Parang so talaga ahead ka. mapapastra ka talaga dyan. Wow. Follow your heart. Yeah. Hindi, ang ano lang, yung tapusin nga yung mga project. Kung halimbawa kailangan mo ng yung mga stress, halimbawa sa school na yan, na kaya importante yung exercise na makatapos ng school and ma-stress sa ganon. Kasi yun lang eh. Di ba? Pag na-stress ka, yun lang yung way na Kailangan mo dumaan sa butas ng karayom. gagaling ka. Kaya dapat i-welcome mo yun. Yeah, Like, hindi problema yun. Alam mo yun. Ano yun? Every failure ay opportunity para matuto at para malaman ko po kung paano i-handle in the future Oo. yung mga stressful situation siguro. Pero okay ang music industry. Like, alam mo yun, okay naman kasi nandito kami ngayon sa space na yan. Sa space ng, production. Like, yung skills na malalaman mo sa music industry, parang siya, doon nagsimula. Tapos ngayon, director na. Alam mo yun, doon pa rin, ano yun eh. Yeah. Importante is yung makakatapos ka ng lahat project. konektado. Actually. Matatapos mo yung project. Tapos, like, mai-stress ka. Tapos gagalingan mo sa mga next na mga darating sa'yo. Yeah. Nasabi ko na kanina eh. Pero sabi nga ni Anjo, like, yung mga soft skills, yung mga pagdadaanan mo throughout sa college, yung mga maliliit na bagay, yun ang mga importante. Pero natutunan ko lang recently, talaga yung goal mo talaga or yung point na bakit ka sa, yung mga, bakit beneficial pa rin sa akin, kung bakit importante pa rin pumupunta sa college is yung connection nga, yung bridging. At saka yung mental, pre-prepare ka sa what's coming ahead. Kumbaga, yung skills na matututunan mo, yung mga technical skills, yung mga Nasa ganyan. YouTube yan. Nasa YouTube tsaka sa bahay malalaman. Diba? Ma-expand mo pa. I mean, especially with AI, ma-expand mo pa yung mga skills na yan. Ang importante doon, yun nga yung paggising mo sa umaga, lesson, ano yun, talagang Mga maliliit na battles. bagay. Yung on time. Right? Yung on time, no? Yeah, yun ang ano mo eh. Like, it's a trial. Parang isipin mo, kapag papasok ka sa trabaho, yung disiplina mo sa college, ma-apply mo yung disiplina mo sa trabaho mo din. Yung skills, bonus lang yan. So, yun sa akin. Ayan nga. Tapos, I guess sa akin, kasi medyo, kumbaga pareho tayo ng kinahiligan o parang path. Hindi Ako sa school, din. pero- Ako din. Yeah. Pero, ang isa siguro, Pakinggan mo. malaking tulong din ay nasa long distance relationship ako noon. Hindi kasi kung nandito, na-imagine ko yung amount ng drama at distraction, syempre, like, diba? Hindi lang, maski positive pa eh, maski kasi kung talagang lalo ngayon sobrang saturated niya. Lahat ngayon is producer. Yeah. Diba? Lahat ngayon is, I'm a producer, meron akong laptop. Pahawakin mo ng mixer, walang alam. Diba? Like, walang tenga. Kasi nga hindi alam ang ano, pero mas saturated. So, kailangan mas maging hardcore ka. Lalo na, may mga estudyante dito na high school pa lang may exposure na sa ganyan. Ikaw, sa Pilipinas. late ka na kasi 2 years. Meron dito, alam mo talaga mga prodigy o talagang may access sa technology. So talaga kailangan hardcore ka dyan. Pero pag nandyan na, nasa edad ka ng independence, ako dati, halimbawa, di ba 18, 19, ganyan, ay, lahat ng freedom nasa akin. Ini-imagine ko lang kung wala ako nun sa long distance relationship. No. Baka yung mga Friday night, baka yung mga weeknight, baka iba ang ginagawa ko. Baka, alam mo yun? Hindi, tsaka ito mahirap rin yung sa sitwasyon mo na dito ka mag-university. Kasi ang ka-competition mo is yung mga galing sa Pilipinas din na mga professional na nag-international student. So na mas hungry. Kasi yun ang kailangan mo, yung hunger eh, di ba? Lalo pag nakatapos ka ng mga That's true. So yun yung, I guess, yung practice na cliche pero yun yung kailangan mo. Yeah. Thank you Practice so it. much. Yes. Yeah. Nakatulong. I need Nakatulong. Pero okay yung okay yung course, okay yung
So okay, nag-enjoy ka naman sa May tanong ka ba? May tanong ka ba? Parang hindi ka yata pinagsalita. Sa mga kuya. Hindi mo pinagsalita eh. Okay lang, very insightful naman ng mga narinig ko. Very, dami. So dito rin parang binibigyan namin opportunity na i-promote mo yung sarili mo. Kung halimbawa meron kang page na gustong puntahan ng tao. Yeah. Invite mo yung mga viewers. Paano kanila makaka-collab? Yeah. Yes. Well, my Instagram it's Gabby Catral, and then my YouTube po is Gabby Catral. Yeah. So you can check me out there. Ayos. So, ang pinaka-instrumento mo is boses mo. Tama ba? Or yeah. talagang meron ka ring instrumento na proficient ka? Yeah, it's guitar po tsaka piano. Yun po. Yeah. Ayun pala. May grand piano kami dyan, no? Ala. Ay, okay. Yeah. So yun, thank you very much, Gabby. At sana may natutunan kayo at pagpatuloy nyong i-check out din yung mga shows namin dito sa Filipino TV, mga documentary, mga storya ng mga Filipinos across the world. Yun po ang kinukwento namin dito. At magkita-kita lang ulit tayo next time dito lang sa Barber's Cut.